Mia, uuwi na muna siguro ako at babalik na lang sa ibang araw para bisitahin kayo rito. Nanay Lucy, hindi mo pa nga po nakikita ang apo mo. Aalis ka na agad? Sandali lang po at gigisingin ko. Kanina pa naman natutulog si Bonnie eh. Ay nako, wag na. Hayaan mong matulog ang bata. 2 taon pa lang si Bonnie. Kailangan niya ng sapat na tulog. Hindi mo na po ba hihintayin si Patrick? Maya-maya lang, narito na yun. Hindi na. Sabihin mo na lang sa asawa mo na daanan sa bahay yung karne na padala ng kuya niya. Naiwan ko kasi. Sige po, Nay. Tatawagan ko na po si Patrick at baka makalimutan kong sabihin sa kanya. Ay aba, parang may nagre-ring sa gawing yun oh. Ay, naku, oo nga po, Nay. Malamang naiwan na naman ni Patrick ang cellphone niya. Hindi bale, itatawag ko na lang kay Tito Michael. At ipasasabi ko na lang kay Patrick. Magkasama naman sila sa trabaho eh. O sige, pero mabuti nga na naiiwan ng asawa mo ang cellphone niya nang walang inaalala. Ibig sabihin, walang itinatagong kalokohan. Hindi katulad ng pinsan ni Patrick, si Joshua. Tatahimik pero may kabit pala. Nahuli nung asawa dahil sa social media. Naku, Nay. Mabait po ang anak niyo. Kahit nung boyfriend ko pa lang siya, hindi siya nagloko. Swerte ako sa asawa ko. Galing ako sa isang broken family, Nay, kaya talagang gusto ko ng isang masaya at buong pamilya. Ay, maswerte si Patrick sa iyo, Mia. Napakabait mo at maalaga. Wala nang hahanapin pa si Patrick. Ay nako, nandyan na yata yung tricycle na susundo sa akin. O paano, Mia, mauna na ako ha? Sige po, Nay. Salamat sa mga pasalubong ha. Ingat kayo sa biyahe. Oh, Patrick, uuwi ka na ba? Hindi ka na ba mag-overtime? Hindi na muna ako mag-OT, Tito Michael. Baka hanapin ako ng anak ko eh. Alam mo naman si Bonnie, makadadi yun eh. Tumawag nga pala sa akin si Mia. Naiiwan mo raw ang cellphone mo sa inyo. Sabi niya, dumaan ka raw sa bahay ng Nanay Lucy mo at kunin ng mga isda. Ay, nako, sige, Tito. Salamat ha. Nakalimutan ko na naman yung cellphone ko. Darating nga pala yung anak ni boss. Sabi, samahan mo rin na mag-branch visit. Oo. Yung galing sa Maynila na anak ni boss. Opo. Narinig ko nga yan. Ikaw naman ang pamilyar sa mga branch, kaya tama lang na ikaw ang kasama. Pagbutihan mo at baka sakaling ma-promote ka na at ilipat ka sa kabilang opisina kasama nung anak ni boss. Nako, Tito Michael, kung promotion yun, hindi ko tatanggihan yan. Kailangan mas magsikap ako ngayon eh, para maibigay ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Manang-mana ka talaga sa akin. Bakit Gwapo po? na, responsable pa. Ha? Sa gwapo, mas doon. Salamat po. Patrick, gumising ka na. Baka malate ka sa trabaho. Hindi ba darating yung anak ng boss mo? Uy, gising na. Saglit na lang. 5 minutes pa. Tinatamad pa akong bumangon eh. Kung pwede nga huwag na akong pumasok ngayon. Dito na lang ako sa bahay. Gusto ko makasama ka at si Bonnie. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Dapat hindi ka nagpuyat kagabi. Hindi, okay lang. Okay lang malate ako kung tatabihan mo ako rito. Halika na, sige na. Hindi mo na ako pinagbigyan kagabi. Pabawi ako ngayon, ha? Sige na. Patrick, ano ba? Malalate ka na nga eh. Okay lang yun. Halika na, sabayan mo ako maligo. Ha? Ligo tayo. Gawin natin yung dapat natin gawin dun. Ay, nako, ikaw talaga. Titigilan pa ba kita? Oh? Sige, basta bilisan natin. Yun. Teka, huwag ka maingay. Baka magising yung anak natin. Ikaw kasi. Dali. Basta shut up and kiss me na lang. Sige. Ubalin mo na yan. Tito Michael, good morning po. Good morning. Pasensya na at 15 minutes late ako. Na-traffic kasi. Ikaw naman, kung kailan dadating ang anak ng boss natin, saka ka pa na late. Nandiyan na si Ma'am Daria. Puntahan mo na at yayain ang umalis. Ma'am Daria? Yung bunsong anak ni boss? Akala ko po ba si Sir Albert? Oo nga eh. Nasa business trip yata si Sir Albert. Oo, ayun si Ma'am Daria. Yung nakatalikod.
Mahaba ang buhok. Lapitan mo na at mag-sorry ka. Kanina pa yan naghihintay sa'yo. Naku, ay, sige po, sige po. Good morning, ma'am. Ma'am, ako po si Patrick. Pasensya na po, na-late po ako. Ikaw pala yung empleyado ni Papa na walang pakialam sa time management. Mabuti alam mong late ka at pinaghintay mo ako. Ma'am, O sige na, wala nang marami pang satsat. Samahan mo na ako sa mga branch ng kumpanya na kailangan kong puntahan. yes, ma'am, yes, ma'am. Pasensya na po talaga kayo, ha. Ma'am, doon po tayo. Doon po nakapark yung service van. Ma'am. Hindi. Po. Ayokong sumakay sa service vehicle nyo. Ikaw na lang ang sumakay doon. Tapos susunod na lang ang sasakyan ko. O sige na, huwag kang pabagal-bagal. Nakakapagod ang araw na to. Hindi lang dahil sa biyahe ako ng biyahe, kundi para akong nahapos sa ugali ng anak ng boss ko. Siya kaya talagang papalit sa posisyon ng tatay niya? Maganda naman at sexy. Kaso sobrang sungit eh. Buti na lang, 6 na araw lang siya rito. Ay, nako. Uy. Sino to nag-message? Si Ma'am Daria. Teka, humihingi ng pasensya sa akin dahil sinungitan niya ako maghapon. Teka, sagutin ko nga. Nakakaya naman eh, baka isipin eh. Baka magalit na naman sa akin bukas. Teka, yan, message sent. Uy, bilis mag-reply Ayos Nag-reply, sabi, may pinagdadaanan na lang daw siya at ako ang bahala. Hindi. Ano ba to? Teka, lakihan ko nga yung phone. Ako yung napagbalingan niya. Kamukha ko raw kasi yung... ano to? Ex-boyfriend niya. Kamukha ko? May ganun? Patrick! Uy! Uy! Ano bang Mia? hiningiti-ngiti mo dyan sa cellphone mo? Ano eh? Kanina pa kita tinatawag pero parang hindi mo ko naririnig Pumasok ka na nga rito sa loob ng bahay. Hindi. Wala. Natatawa lang ako sa chat ni Tito Michael, si Tito Michael. Kasi nalate ako kanina sa office, tapos napagalitan ako nung anak ni boss. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Ikaw kasi, lalaki yung anak ng boss mo, di ba? Anyway, pumasok ka na rito sa bahay. Kanina ka pa rin sa labas. Sige. Lalaki yun. Sige, papasok na ako. I'm sure, miss na ako ni Bonnie, di ba? Bonnie! Ay, bakit hindi ko sinabi kay Mia na babae ang anak ng boss ko? At saka, binura ko na agad ang chat ni Ma'am Daria sa cellphone ko. Sigurado magagalit si Mia pag nalaman niya may kausap akong babae. Wala lang naman yun, kaya mas mabuting burahin ko na para hindi na mapag-usapan pa. Hindi kami masyado nag-usap ni Ma'am Daria kanina pero ayos na rin yun. Ang importante, hindi niya ako sinusungitan. At saka, nag-uusap naman kami sa chat eh. Ayan. May chat na nga siya. Teka, basahin ko. Ang bilis eh. Hey, Pat, where are you ba? Inglesera. Bakit nawala ka? Don't tell me uuwi ka na. Samahan mo muna ako sa birthday celebration ni Attorney Ruiz. Alam mo naman na mas comfortable ako kapag nakikita kita sa... Uy, ayos to Bakit ganito mag-message si Ma'am? Para matagal na kami magkakilala at close na kami. Ano kaya ibig sabihin nito? Ano sasagot ko? Kailangan ko pa naman umuwi na maaga dahil magsisimba kami ni Mia eh. Buti pa sabihin ko na lang talaga na kailangan ko umuwi na maaga. Yan. Message sent. Ayos. Uy, reply agad? Makabang Bilis mag-reply. Sabi niya, ay ganon? Bakit ka naman ganyan, Patrick? Last 2 days ko na nga sa company, hindi mo pa ako mapagbigyan? Alam mo naman, konti lang kayo nakakilala ko rito. Samahan mo na ako. Uy, teka. Parang ang cute ni Ma'am Daria sa isip ko habang binabasa ko yung chat niya. Nai-imagine ko eh. Teka, ano kaya sasabihin ko? Uy, naku si Mia. Pambihira. Parang sumabog yung ini-imagine ko. Tumawag pa ay, kaya pala oras na ng uwian. Hello?
Mia? Hello. Ay, uy. Pauwi ka na ba? Ha? Mauuna na kami sa simbahan. Kasama ko si Nanay Lucy. Ah, Bilisan mo na, baka mahuli tayo sa misa. ay, Mia, kasi buti tumawag ka kasi late na naman ako makakauwi ngayon. Kasi, ano ba? Birthday ni Atty. Ruiz. Alam mo naman mahirap tanggihan yun, Mia. Ganun ba? Oo Ako, 3 araw ka nang laging overtime Oo. Uuwi na lang ako ng mas maaga mamaya, ha? Magpapaalam lang ako agad. Okay? O paano? Mag-ingat kayo ni nanay, ha? O sige, ingat ka rin. Love you. See you later. I love you. I love you too, Mia. Uy, dikit na dikit Nag-message. Nag-chat na naman si Ma'am Daria. Hihintayin daw niya ako sa parking lot. Sama na nga ako. Mahirap tumanggi. Hindi naman siguro magagalit si Mia. Nagpaalam naman ako at wala naman ako masamang gagawin dun Ayoko lang malaman niya ang tungkol sa mga chat ni Ma'am Daria. Uy, milagro nakapagsipol ako. Okay na kaya itong suot ko? Aba, gwapo ng asawa ko At ang aga mo ngayon Siyempre. May meeting ba kayo? Hindi. Wala naman. Last day ngayon ng anak ni boss Babalik na siya sa Manila. Gusto ko lang magmukhang presentable. Ayos ba? Kahit hindi ka naman nakabihis ng ganyan at nasa bahay ka lang, ikaw talagang pinaka-pogi para sa akin. Yun Kaya ikaw rin ang pinakamaganda talaga sa akin Uy, may message. yan. Ha? May nag-message na sa'yo. Oo. Baka hinahanap ka na nila. Oo. Teka, at ako na ang titingin kung sino. Uy, hindi. Oh. Ako na. Baka baka si Tito Michael yan, Yan, tama, si Tito Michael yan. Kailangang ilagay ko na tong cellphone sa bag ko. Baka hindi nila ako makontak pag naiwan ko na naman to. Paano? Love, alis na ako, Pakis mo na, ha? Pakis nga. Pango talaga. Uy, teka muna. Ha? Kay Bonnie, hindi ka ba magpapaalam? Ay, kay Bonnie, oo nga pala. Naku, sige. Dadaan ako na siya sa sala at aalis na ako, ha? Pakis nga ulit. See you later. Sige na. Ay, parang ang weird naman ni Patrick. Dati naman, nakakalat lang ang cellphone niya rito, Kahit ako ang tumingin ng mga nagchat-chat sa kanya, okay lang. Pero ngayon, kahit nasa CR siya, dala niya pa rin ang cellphone niya. Tinatago kaya siya? Nag-chat pala si Ma'am Daria kanina, hindi ko napansin. Tinatanong niya kung nag-lunch na raw ako. Kasama raw niya si boss ngayon sa isang lunch meeting. Boring daw dahil puro matanda ang kasama niya. May mga araw na siyang wala rito pero nag-chat pa rin siya sa akin. Ayos to Bored siguro siya kaya ang dami niyang oras para mag-chat. Teka, ma-replyan niya. Tapos buburahin ko na lang ang buong conversation namin. Baka makita pa ni Mia at pagsimulan pa na away Patrick, Uy, Tito. masyado kang busy na mag-chat Hindi mo ako naririnig. Kanina pa kita kinakausap. Sino ba yung kachat mo? Tito Michael, kayo pala, hindi, wala to. May nagtatanong lang. May kailangan po kayo sa akin? Naisip kong ikaw ang papuntahin sa meeting bukas. Samahan mo ko para maintindihan mong mabuti ang tungkol sa operations. Si Ma'am Daria ang nagsuggest sa akin na paturuan kang mabuti. Si Ma'am Daria? Oo, But, kaya pagbutihin mo. Wala man siya rito, at least nagbunga ang pag-a-assist mo sa kanya dati. Nakita niya ang galing mo. talaga? Yun lang. Alis na ako. Siya nga pala. Po. Mukhang babae ang kachat mo, kaya ka nakangiti, Itigil mo na yan. Masisira ang buhay mo riyan. Ito talaga, hindi. Harmless chat lang to. Wala naman akong ginagawang masama Hindi naman ako nag-cheat kay Mia. Porke ba may asawa na, hindi na pwede magkaroon ng kaibigan? Harmless chat sa una. Pero hindi mo ba alam na sa pagbibigay ng atensyon at pakikipag-usap ng lihim sa isang babae, parang panloloko na rin sa asawa mo? Kasi kung hindi mo siya niloloko, dapat hindi mo yan ililihim kay Mia. Ay, ano ba naman si Patrick? Kanino ka pa kinokontak pero hindi naman niya sinasagot.
Ayan, may tumatawag. Baka si Patrick na to. Ay, si Jenna pala. Hello, Jenna. Kumusta? Tagal mo na akong hindi sinagot, ha? Tatampo na talaga ako sa'yo. Ay naku Mia, drama mo ha. Kailan ba kita hindi nireplyan? Pagtulog lang ako, di ba? At hello, ano bang oras dito sa Canada? Mag-iiba tayo ng oras, no? Oo na. Nabasa mo na ba yung mga messages ko sa'yo? Wala na ako mapagsabihang iba sa mga iniisip ko kaya naisipan ko i-send sa'yo eh. Oo, nabasa ko na. Yung feeling mo, maiba si Patrick na lagi niyang nakakausap sa cellphone. Tingin ko naman sa asawa mo, parang hindi naman nahanap ng ibang babae. Parang yung jowa ko lang na si Sam. Very trustworthy. Sobrang tiwala ko kay Patrick. Hindi ko kayang tanggapin kung totoo ang iniisip ko. Naku, ayokong maniwala ha, pero paano kung totoo ang hinala ko? Sabi, if may gut feeling ka na something is off, valid na i-check mo yan. May pinagbabasehan ka siguro kahit hindi ka consciously aware. Yun nga lang, Mia, kailangan mo pa rin ng evidence at communication with Patrick bago ka mag-conclude. Eh ayokong masira ang relasyon namin ni Patrick. Tingin mo, mas mabuting kalimutan ko na lang mga iniisip ko o mas maganda ba talagang tanungin ko siya? It's up to you, Mia. Pero kung tatahimik ka lang at hindi ka naman mapapanatag, pahirapan mo lang ang sarili mo. So try to ask your husband at sabihin mo ang concern mo para marinig mo yung kasiguruhan na ikaw lang talaga at wala nang iba pa. Mia, dumaan lang ako at ipinapadala to ng biyanan mo. Mga sariwang isda galing Pangasinan. Patrick! Nandito si Tito Michael! Tito, sandali lang ha. Ilalagay ko lang sa kusina itong mga isda. Dito na ho kayo maghapunan. Nakapaghapunan na ako sa bahay ng Nanay Lucy nyo. Kung may kape ka riyan, ipagtimpla mo na lang ako. Ay, sige Tito. Maupo ka muna riyan. Tito Michael, napasyal ka. Ikaw pala ang inistorbo ni nanay para dali ng mga isda. Linggo ngayon eh, dapat nagpapahinga ka. Ayos lang. Galing din ako sa bahay ng nanay mo at kumuha rin ng isda. Siya nga pala, Patrick, sa Martes, may isang grupo sa atin ang pupunta sa Maynila sa opisina ni Ma'am Daria. Tingin mo ba papayagan ka ni Mia na pumunta? 3 araw yon. Tuloy po pala yun? Oo. At ikaw nga ang nire-request ni Ma'am Daria at ang grupo mo. Ako? Alam na alam talaga ni Ma'am Daria kung sino ang pinakamagaling naming accountant. Sabi ni Ma'am Daria, ako naman daw ang ililibot niya sa Maynila pag pumunta ako ron. Dapat hindi malata ni Tito Michael na expected ko na kasama ako. Hindi ako magigilty kahit kanino. Kaibigan na naman ang turing ko kay Daria. Wala mali siya. Sandali lang. Mia? Daria? Babae? Akala ko ba lalaki ang anak ng boss mo, honey? Ba't hindi mo naman sinabi sa akin yung totoo? Hindi. Ang totoo, babae at lalaki naman talaga yung anak ni boss eh. Dapat si Sir Albert yung pupunta sa office namin. Kaso nasa abroad kaya si Ma'am Daria na lang. Saka, ikaw naman mapababae o lalaki yung boss namin. Trabaho ko pa rin yun eh. Kailangan ba talagang sabihin ko pa sa'yo? Mia, ano ba talaga ang kinagagalit mo? Issue ba talaga sa'yo kung babae o lalaki ang anak ng boss ko? Galit ako dahil ang pangit ng asal mo sa harap ni Tito Michael. Bakit ganun mo na lang ako sagutin? Pinagmukha mo kung masama sa harap niya. Pwede mo na maipaliwanag ng maayos ha. Ikaw? Tatanggap ka ba ng maayos na paliwanag? Walang kakwenta-kwentang bagay. Gusto mo pang pag-awayan natin eh. Bakit ba ganyan ka lagi sa akin? May problema ka ba? Ako? May problema? Wala. Baka ikaw ang meron. Sabihin mo na sa akin. Anong nangyari sa'yo at parang may tinatago ka, ha? Ha? Parang may hindi ka sinasabi sa akin. Ay ano naman itatago ko? At hindi ko sasabihin sa'yo. Ikaw talaga napapraning ka na naman eh. Ano ba naman kung babae yung anak ng boss namin na sinasama ako dati? Pinag-iinala mo ba ako na may relasyon ako doon? Ha? Ganun ba? Huwag mo ko'y gaya sa daddy mo na ng babae kaya naghiwalay sila ng mami mo. Talagang sa pamilya ko nauwi ang usapan, ha? Oo! Ganon? Oo! Ay, naku, Patrick. Ewan ko sa'yo. Bahala na ang Diyos sa kung ano man ang totoo. Huwag mo indama yan, Diyos! Ano ba ang totoo?
Wala nga akong babae. Ewan ko sa'yo. Malinis ang konsensya ko. Mahal na mahal kita. Wala akong iba. Ikaw lang. Nay, kung uuwi ka mamaya, okay lang ba nadalhin mo na yung grocery na binili namin para sa'yo? Medyo busy kasi si Patrick eh. Baka hindi niya may hatid sa inyo. O sige, walang problema. Salamat sa inyo mag-asawa ha, at lagi niyo akong naaalala. Teka, busy ba talaga si Patrick o hindi lang kayo gaano nag-uusap ngayon? Ho? Naku, Nay. Ayos lang kami. Pero, paano niyo ho nasabi yan? Napansin ko lang kanina hindi kayo nag-uusap at para nag-iiwasan kayo. Dati naman makulit at maingay kayong mag-asawa. Hindi naman sa nakikialam ako ha, pero may problema ba kayong mag-asawa? May kaunti lang hong hindi pagkakaintindihan, Nay. Pero, pag-uusapan naming dalawa to. Ayoko namang tumagal kami sa ganitong sitwasyon eh. Tama yan. Unawain mo na lang ang anak ko sa lahat ng pagkukulang niya sa'yo. At kung meron naman siyang nagawang bagay na ikagagalit mo, ako na nanay niya ang unang humihingi ng tawad sa'yo. Nay Lucy, hindi niyo ho kailangang humingi ng tawad. Para matapos na ang tampuhan namin ni Patrick, ako na lang hihingi ng pasensya sa kanya. Walang mangyayari kung pareho kaming magtitikisan. May tumatawag at nag-message sa cellphone ni Patrick ah. Teka, pero anong number? Baka mga kasamahan niyang pupunta sa Maynila. Teka nga, sabihin ko sa kanya. Sa banyo pa kasi siya at naliligo eh. Patrick! May tumatawag at nag-message sa'yo. Baka importante. Basahin ko na nga lang. Teka, sino to nag-message sa asawa ko ng nag-good night din at nagsusorry dahil nakatulog siya kagabi? Hoy, Mia! Pabira, ano ba? Ba't pinakikinaman mo yung cellphone ko? Ba't nagbabasa ka ng message? Bakit? Talaga naman nagbabasa ako ng message mo nun ah. Pabira. Ngayon hindi na pwede? At sino yung Daria na yan ha? Bakit kanya nang-reply sa'yo? Good night din? Bakit may din? Samantalan niya ang unang message niya sa cellphone mo. May din? Meaning, nag-good night ka kagabi. Teka. Sandali. Mia, huminahon ka. Magpapaliwanag ako, okay? Ay boy, dapat lang. Ipaliwanag mo nga to. Lalo na sa part na wala na ang mga usapan nyo ng babaeng yan. Bakit pinubura mo? Siguro may tinatago ka. Wala. Tama ba ako, di ba? Hindi. Tama ang hinala ko? Teka, pakinggan mo muna ako. Binura ko na yung usapan namin dahil alam ko magagalit ka. Pero kaibigan ko na yung kausap ko. Ang totoo, hindi ko nga kaibigan yun eh. Yun, anak ng boss ko yun. Natural na replyan ko. Wala kami masamang ginagawa o pinag-uusapan. Alam niya na may asawa at anak ako. O paano ko malalaman na wala? Binura mo nga yung usapan nyo, di ba? Binura mo kasi may mababasa akong hindi pwede. May mababasa ako na ikagagalit ko. Hindi. You're cheating on me, Patrick. Alam mo yan. Hindi. Isipin mo na yung gusto mo isipin. Sige. Pero wala talaga akong ginagawa masama. Sana man lang nagtitiwala ka sa akin. At hindi lang dyan sa kung ano yung iniisip mo. Kainis ah. Hindi ko inakala magagawa niya sa akin yun. Nakikipag-chat siya sa ibang babae. Sige, kahit sabihin niyang wala silang relasyon ng Daria na yun. Hindi pa rin ako mapanatag. Kahit hindi na siya sumama sa Maynila para magkita uli sila. Hindi pa rin gumagana ang pakiramdam ko. Ano ba yan? May tao pa sa labas. Teka nga, sino naman kaya yun? Wala naman ako inaasahang bisita. Tinang ko nga kung sino. Mia, sorry. Pumunta ako nang walang pasabi. Special delivery. Pagkain galing sa sweet mong kaibigang si Jenna. Uy, Sam! Anong ginagawa mo rito? Pinapunta ka ba talaga ni Jenna? Ako, grabe. Boyfriend ka pa lang niya, inaabuso ka na. Halika nga, pumasok ka muna. Ang dami mong dalang pagkain. Okay lang. Magkakaibigan naman tayo nung college eh. Noon nga, mas close pa tayo kaysa sa inyong dalawa ngayon eh. Naku, kumusta ka?
Maupo ka nga muna. Kukuha lang ako ng lalagyan ng mga dala mo para makakain tayo. Okay lang ako. Okay rin kami ni Jenna. Ikaw, kumusta? Balita ko, medyo pumapalya si Patrick ah. Ha? Ako sinabi ba ni Jenna sa'yo? Daldal talaga ng babaeng yun. Hindi naman direktang ikunento sa akin ni Jenna. Nasabi lang niya na parang may nangyayaring micro-cheating. Sam, di naman nakikipag-date si Patrick sa iba pero... Pero may kachat. Nasabi ay kaibigan lang niya. Harmless chat daw pero binubura ang buong convo kasi nga magagalit ka. Yung alam niyang magagalit ka pero ginawa pa rin. At nung nagalit ka na, sabi lang sa'yo ay bahala ka sa gusto mong sabihin at isipin. Basta siya, walang ginagawang masama. Uy, paano mo naman nalaman yan? Akala ko ba hindi sinabi sa'yo ni Jenna? Linyahan niya ng mga lalaki. Mga lalaking cheater. At ang micro-cheating na sinasabi mo, kung hindi mo sila nahuli, pwedeng nahulog na sa isang maling relasyon ng asawa mo. Hindi na nga ako nakakatulog sa gabi. Magkasama nga kami ni Patrick dito sa bahay pero para naman kami hindi magkakilala. Naiintindihan kita, Mia. Iiyak mo yan. Nandito lang ako at si Jenna. Pwede mo akong kausapin ng kausapin bilang kaibigan. Salamat, Sam, ah. Kaibigan ko talaga kayo ni Jenna. Ay, buti na lang nandito kayo. Kasi alam mo, talagang nasasaktan ako sa ginawa ni Patrick eh. Okay lang naman siguro na lumabas ako sandali para maglibang. Sobrang stress na rin ako sa bahay at sa mga iniisip kong problema eh. Buti na nga lang at dumating si Nanay Lucy para alagaan sandali ang anak ko. Teka, ito na yata yung coffee shop na sinasabi ni Sam. Papasok na ako. Mia, mabuti at dumating ka na. Tita ko ang owner nitong coffee shop. Umupo ka muna. Uy, bakit walang tao? Nasaan ang mga staff? Nasaan yung iba nating mga kasama? Bakit tayong dalawa lang nandito? Parating na sila. Sam, bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? May dumi ba sa mukha ko? Wala lang, Mia. Naalala ko lang nung college tayo. Natatandaan mo ba? Crush natin ang isa't isa noon. Kaso, boyfriend mo na si Patrick, kaya hindi na ako nakaporma sa'yo. Ano? Uy, ano ka ba, Sam? Hindi mo dapat sinasabi yan. Hindi naman ako nagka-crush sa'yo eh. Hindi ako... Okay lang, kahit hindi mo aminin, Mia. Basta ako, sinasabi ko sa'yo ngayon kung ano ang totoong nararamdaman ko. Mula noon hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang mas gusto ko kaysa kay Jenna. Bakit hindi mo pagbigyan ng pag-ibig ko, Mia? Teka, ano bang sinasabi mo, Sam? Aalis na ako. Ayoko sa mga ganyang usapan. Mia, niloloko ka ng asawa mo. Kahit ano pang sabihin niya, cheater siya. Hindi ko naman sinasabi na maging cheater ka rin. Pero, you can give him a dose of his own medicine. Tama na, tumigil ka na nga. Amanos na lang kayo kung hahayaan mong lumagpas sa pagkakaibigan ang pagtitinginan natin. Walang ibang makakaalam, Mia. Tayong dalawa lang. Ano bang nangyayari kay Sam? Bakit niya sinasabi na mas gusto niya ako kaysa sa girlfriend niya si Jenna? Magkaibigan kami. Gusto ba niya magkagalit kami? Isa pa, isawat anak na ako ah. Buti na lang iniwan ko na siya sa coffee shop. Ano? Tumatawag si Sam. Bahala ka, hindi kita sasagutin. Bahala siya. Dami ko nang iniisip, dumagdag pa tong lalaking to. Kulit! Sige na. Hello? Ano ba? Huwag ka naman tumatawag dito. Hello, Mia? Ano ba sinasabi mo? Galit ka ba sa akin? Jenna, naku, pasensya na. Ay, may tumatawag kasi sa akin kanina eh. Akala ko kasi siya pa rin yung tumatawag.
Hindi ko napansin ang pangalan mo sa screen ako. Sorry ha. Okay lang. Nagulat lang din ako. May balita ako sa'yo. Balita? Ano naman yun? Ay, sorry Jenna, ang ingay dito. Nakasakay kasi ako sa tricycle eh. Okay lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na pauwi na ako. Bala kong surprisein ng family ko at si Sam. Teka, sasakyan ni Patrick yung nakapark na yun ah. Pero wala siya ron. Nandun siya sa katabing van at may kausap na babae. Mia? Mia, bakit hindi ka na sumagot? May problema ba? Oo, Jenna. Ikakwento ko na lang sa'yo ha. Emergency lang to. Mag-usap na lang tayo mamaya, bye. Manong, itabi niyo po. Bababa ako. Why don't you join us, Patrick? Okay lang naman na hindi ka na bumalik sa opisina muna. Isa pa, marami tayong magkakasama sa clubhouse. It will be fun. Hindi na, Ma'am Daria. Marami pa akong gagawin sa office. Si Mia ba yung papunta rito? Bakit siya nandito? Bakit, Patrick? Natigilan ka yata. Kilala mo ba yung paparating na babae? Teka, parang galit siya. Oo, Ma'am Daria. Si Mia, asawa ko. Sige, Ma'am, pumunta ka na sa pupuntahan mo. Kakausapin ko na yung asawa ko. Okay, sige. Sure kang walang problema, ha? Wala po. Sige, bye. Ang bilis mo namang pinaalis yung babae mo. Oy. Alam mo kasi na nakita na kita, di ba? Ano ba sinasabi mo? Ha? Huwag ka nga praningan ng babae. Sinasabi ko? Ang sabihin mo, anong nakita ko? Di ba yun yung babaeng kachat mo? Teka, Yun ang anak ng boss mo, ha? Akala ko ba? Wala lang yun. wala nga. Bakit dito ba kayo nagkikita sa lansangan, ha? Uy, Nahihiya ba kayo mapansin sa opisina nyo kapag naglalapungan kayo, ha? yung boses mo nga, Mia. Ayan ka na naman eh. Inamin ko naman na nagchat-chat nga kami, pero wala kami relasyon ni Ma'am Daria. Binubura ko ang usapan namin dahil ayoko na ganyan ka. Yung magagalit ka at mag-iisip ka na masama. Yun Alam mo yung- naman pala eh. Alam mo magagalit ako, pero ginawa mo pa rin. Hindi. At binura mo yun kasi may itanatago ka sa akin. Wala. Loko ka talaga! Para kayong tatay ko eh. Hindi kayo marunong makontento! Mia, nagbalik ka. Bakit ka umiiyak? Sam, okay lang ba? Nandito muna ako sandali. Wala lang talaga akong mapuntahan eh. Oo naman. Okay lang. Actually, walang tao rito sa coffee shop. Sarado talaga to ngayon. Ano bang nangyari? Makikinig ako. Nakita ko si Patrick na kasama yung babaeng kachat niya. Sabi niya, wala silang relasyon, pero kasama pa niya ngayon. I'm sorry to hear that, Mia. Sa ganda at bait mong yan, nagawa ka pang saktan ng lalaking yun. Kung sa akin ka na lang nagtiwala dati, hindi ka sana umiiyak ngayon. Oh, ito ang pad mo. Pupunasan ko mga luha mo, Mia. Buti ka pa, Sam. Naiintindihan mo ko. Pero si Patrick, hindi. Alam niya ayoko ng broken family kasi galing ako sa ganung pamilya. Pero yun yata ang gusto niyang mangyari sa amin. Paano pa ako magtitiwala sa kanya? Hayaan mong yakapin kita para mas maging panatag ang loob mo. Hindi ka wala ng isang tulad ni Patrick. Bakit niya ito nagawa sa akin, Sam? Ang sakit. Sobrang sakit. Nandito lang ako sa tabi mo, Mia. Paggagaanin ko ang bigat na nararamdaman mo. Hayaan mong paligayahin kita. Sam, teka, anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinahalikan? Ipatikim natin kay Patrick ang sakit ng ginawa niya sa iyo, Mia. Gusto kita. Payagan mo kung ipadama sa iyo ang pagmamahal ko. Sam, sandali. Huwag. Sam! Alam kong gusto mo rin to, Mia. Kaya hayaan mo kong gawin to. Halikan ulit kita.
Patrick, Po? overtime ka na naman ba? Tapos na yata ang trabaho nyo. Bakit hindi ka sumama sa akin at sumunod sa clubhouse? Taro ng mga boss. Hindi na, Tito Michael. Uuwi na rin ako. Pinapalipas ko lang yung galit sa akin ni Mia. May malaking problema kami at kasalanan ko. Anong problema? May tutulong ba ako? Tito, naalala mo yung sinabi mo na tigilan ko na yung pakikipag-chat sa ibang babae kahit tingin ko harmless lang ang chat? Dapat naniwala ako sa iyo eh. Nagalit sa akin si Mia nung malaman niya yung tungkol dun eh. Magagalit talaga siya. Ang mabuti pa, Patrick, suyuin mo si Mia. Iparamdam mo sa kanya na siya ang pinaka-importante sa'yo. Mangako kang hindi mo na i-chat yung babae. I-block mo. Ibigay mo kay Mia ang kasiguruhan na siya lang talaga at wala nang iba pa. Tama. Sige. Tama ka, Tito Michael. Hindi ko naisip na sa konting pagkakamali lang, maaaring masira ang relasyon namin mag-asawa. Sige, gagawin ko yung sinabi mo. Sige po, uuwi na ako. Hingi ako ng tawad kay Mia. Dapat lang. Sam, bitawan mo nga ako. Huwag mo akong hahalikan o yayakapin ulit. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Bakit? Gusto mo rin naman, di ba? Gusto mo rin yun, kaya pumayag ka. Hindi totoo yan. May tao. Aalis na ako, Sam. At kalimutan mo nang pinuntahan kita rito. Doon na ako dadaan sa exit para hindi ako makita na kung sino mang nag-doorbell. Teka muna, Mia! Ano ba naman yan? Nabulilyaso pa. Teka, i-off ko na yung isang cellphone ko na nagre-record sa ginawa namin ni Mia kanina. Itatago ko yun bilang souvenir dahil gustong-gusto ko talaga si Mia. Sino ba kasi ang istorbo na yan? Sino ka bang... Jenna? Nakauwi ka na? Surprise, mahal! I miss you! Oh, nagulat ka? Sabi ng tita mo nandito ka raw sa coffee shop niya at may mga bisita ka. Sino mga bisita mo? Hoy, ano ka ba? Hindi ka ba masaya na nakita mo ang maganda mong girlfriend? Siyempre masaya. Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Sana nasundo kita. Surpresa nga, di ba? May surprise bang sinasabi? Papasukin mo nga ako. Kanina pa nga dapat ako rito kaso sobrang traffic. Teka, ano ba tong cellphone mo na to? May video? Ito yung video nyo nung mga kasama mo? Wala ka pa rin pagbabago? Ang hilig mo pa rin mag-record. Play nga natin. Huwag, mahal! Teka, Sam! Teka, ano to? Si Mia ba tong kayakap at kahalikan mo? Si Mia ba? Nandito siya kanina? May relasyon ba kayo, ha? May relasyon kayo? Nandito na ang kotse ni Patrick. Ay, bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Dahil ba galit pa ako sa ginawa niya sa akin? O dahil sa kabastusan ni Sam kanina? Hindi ko alam kung anong iisipin at mararamdaman ko pag nakita ko si Patrick. Ay, bahala na. Papasok na ako sa loob ng bahay. Ano to? Nakapatay ang mga ilaw at maraming kandilang nasa baso at nakasindi. Nakalinya ang mga ito papunta sa kwarto namin at may nagkaalat na petals. Petals ng roses sa sahig. Mia, salamat naman at umuwi ka. Akala ko hindi mo na ako uuwian dahil sa nagawa kong pagkakamali eh. I'm sorry ha. Sorry sa lahat ng maling nagawa ko. Alam ko na sira ako yung tiwala mo pero pangako, magbabago na ako. Sorry. Patrick. Hindi na ako uulit. Hindi na kita bibigyan ng dahilan para magselos. Yung anak ng boss ko, blinak ko na siya sa social media. Hindi na ako makikipagkita, hindi na ako makipag-usap sa kanya. Kung gusto mo, magre-resign na ako. Hanap na ako ng ibang patrabaho. Patawarin mo kami. Sorry. Sorry. Patrick, huwag ka nang lumuhod. Luluhod ako hanggat hindi mo ako napapatawad, Mia.
Mahal na mahal kita eh. Pagtiwala ka ulit sa akin, Mia. Yung mga roses na hawak mo, akin din ba yan? Oo, para sa'yo to. Bagay na bagay. Tingnan mo, ang ganda, di ba? Bagay na bagay sa kagandahan mo. Bolero. Hindi. Hindi na nga, tumayo ka na nga rin at baka makita ka pa ng anak mo. Mas maganda dito eh, Mia. Loko ka Tatayo na ba talaga, ako? tumayo ka na. Sige na nga. Mia, para sa'yo to. Eto, total naman wala si Bonnie. Kinuha ni nanay. Kaya solo natin tong bahay. Pwede bang payakap at palik? Ilang araw mo rin akong tiniis eh. Ay. Sige na. Teka lang, halik agad. Oo. Sige Ba, na. bilis mo naman yata. Please. Pero, Please. Kahit dito Sige lang. na, gusto ko yan. Dito lang sa may leg. Pwede? yan, gusto ko yan. Talaga. Ay, gusto ko yan. Sarap. Okay lang ba kay Nanay Lucy na siya uli ang mag-alaga kay Bonnie? Hindi ba nakakahiya na? Ba't ka naman mahihiya? Sinanay naman yun at masaya siya pag nasa kanya ang apo niya. Date natin to. Kaya nga ako nag-vacation leave para may time ako sa'yo eh. Halika na. Kumain muna tayo tapos punta tayo sa mall tapos manood tayo ng sine. Ha? Ha? Wow biglang naging super sweet ka, ba? Miss kita eh. Sige na. Teka, si Jenna ba yung nasa may pinto ng tong restaurant? Ha? Hala, Ay. si Jenna nga! Oo. Ay, bakit hindi siya nagpasabi sa akin na dumating na pala siya? Jenna! Oo, si Jenna nga. Halos 3 taon din kayo hindi nagkita. Ay ano, palapit na siya. Teka, bakit parang galit yata si Jenna? Oo nga. Jenna! Teka. Jenna! Kumusta ka na? Hello, Jenna. Hoy, Mia. Huwag kang nga umarte dyan na parang concern ka sa akin. Ha? Teka, Jenna, ano bang sinasabi mo? Nagmamaang-maangan ka pa na hindi mo alam? Ikaw, Patrick, alam mo ba? Habang pinagbibintangan ka nitong si Mia na nagmamicro-cheating ka, siya naman inaasang boyfriend kong si Sam. Ha? At huwag mo itatanggi, Mia. Dahil may dala akong video. Ebidensya ng kalandian ng asawa mo. Video? Anong video? Akin na nga yan, Jenna. Makikita mo dyan ang kalaswaan ng asawa mo at ng boyfriend ko. Nagyayakopan sila at nag-ahalikan. Napakawalang kwentang tao mo, Mia. Itinuring kitang parang kapatid ko. Diyos ko, Jenna, mali ang iniisip mo. Hindi ako pumayag sa nangyaring yan. Patrick, sandali, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Ano to? Kailangan mo talaga magpaliwanag kundi masisira talaga ang relasyon natin dahil sa kahiyupan nyo ng lalaking to. Patrick, ano pa bang gusto mo sabihin ko? Narinig mo naman, di ba? Umamin na si Sam sa'yo. Sa inyo ni Jenna na siya ang may kasalanan. Pinilit lang niya ako at walang nangyari sa amin. Hindi mo ba ako mapapatawad? Ewan ko, Mia. Ewan ko. Hindi ko alam. Pagkatapos ko makita ang video niyo ng hayop na lalaking yun, hindi ko na makalimutan. Parang hindi ko kayang paniwalaan na nagawa mo yun. Kung nasaktan ba kita sa nagawa ko noon, maling gantian mo ako sa ganung paraan. Sira na rin ang tiwala ko sa'yo. Anong gusto mong gawin ngayon, ha? Hiwalayan ako? Iwanan kami ng anak ko? Bakit? Gusto mo namang makipag-usap at makipagkita sa Daria mo, ha? Naku, binalik na naman. Walang Daria nga sa buhay ko. Wala kami naging relasyon at huwag mo lang ibalik sa akin yung mga maling ginawa mo. Ewan ko, Mia. Siguro nga dapat Mag-isip muna tayong dalawa. Patrick, bakit bigla kang umuwi sa bahay natin kagabi? Heto at tanghali na pero wala ka pa yatang balak pumasok sa trabaho o bumalik sa pamilya mo. Ano bang problema mo, anak? wala, Nay. Gusto ko lang magpalipas sa oras para makapag-isip uli ng mga ayos. Bakit hindi ka umuwi sa mag-iina mo at doon ka mag-isip? Ay, hulaan ko. May problema kayo ni Mia, Patrick, no? Ang isang relasyon ay dumadaan talaga sa mga pagsubok. Ano bang problema? Paano ba ibalik ang tiwala, Nay? Magiging masaya pa kaya kami ni Mia kung pareho na kaming nasira sa isa't isa? Ang tiwala ay parang isang salamin, anak. Kapag nabasag na ito at nagkalamat, hindi na muling maibabalik. Kahit pilitin mang idikit,
Hindi na ito magiging maayos tulad ng dati. Pero pwede kang bumili ulit ng bagong salamin. Ibig kong sabihin, pwede kayo magsimulang muli. Nay, mahal ko ang pamilya ko. Masakit man sa akin na nangyari, ayoko silang isuko. Timbangin mo ang pagmamahal mo kay Mia, Patrick. Talagang minsan, nakakasakit ang pagmamahal. Pero hindi naman palaging ganun. Pag napili mo ang tamang desisyon, kaligayahan naman ang kasunod. Hindi ka hinaan ng maglugmok sa problema, basta matuto kang bumangon sa pagkakadapa. Sige, Nay. Ayusin ko yung mga dapat kong ayusin. Bilang isang padre de pamilya. Hindi pa rin umuwi si Patrick. Bakit nga ba niya ako uuwian? Huling-huli sa video na may ginagawa kami ni Sam. Kahit hindi ko naman gustong gawin yun, hindi pa rin maganda sa pakiramdam na pinag-iisipan ako ng masama ng asawa ko at kaibigan ko. Sayang. Okay na sana kami ni Patrick. Tapos bigla ako palang nagloloko sa aming dalawa. Diyos ko, sana malinawan ang isip ng asawa ko sa nangyayaring ito. Ayokong dahil sa akin ay mawawasak ang pamilya namin kaya ng pamilyang kinalakihan ko. Patrick, ikaw nga. Naku, salamat at umuwi ka na. Mag-usap naman tayo. Pakinggan mo naman ang paliwanag ko, please. Ayusin natin to. Gagawin ko lahat para maging okay ang pamilya natin. Patawarin mo ko, Patrick. I'm really sorry. I'm sorry. Tana, Mia. Tana. Ganito, kung totoong gagawin mo ang lahat para sa pamilya, ganun din ako. Okay? Hindi ako papayag na masira ang pamilya natin. Ha? Papayag ka ba magsimula tayong ulit? Wala nang sorry. Wala nang pangako. Lahat wala. Wala sumbatan, walang sisihan, wala. Puro lang pag-unawa at pagmamahal. Pwede ba yun sa'yo, Mia? Pwede? Oo, Patrick. Salamat. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Oo. Maraming pagkakamali. Maraming hindi pagkakaunawaan. Pero handa na akong kalimutan yung lahat para sa isang bagong simula. Salamat. Mahal na mahal kita, Mia. Mahal ko kayo ni Bonnie. Kayo ang buhay ko, Mia. Mahal na mahal din kita, Patrick. Mahal na mahal. Salamat. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa